A stronger border security in Canada. Yan po ang layunin ng panukala ngayon dito sa Canada. At isa sa highlight nito ay ang improving and changes in Canadian immigration. Ang tanong, makakaapekto ba ito sa application ninyo? Ano pa ang ibang magiging pagbabago sa Canadian immigration? Yan ang ating topic ngayon, guys, kaya stay tuned. Welcome to another video ni Ate Menchi sa Menchi's Philcan Life. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood. And kung kayo ay may interest sa ganitong klase ng mga paksa, please consider subscribing. At maraming salamat po sa mga dati ng subscribers. And you can join and be a member of this channel. Thank you kay Marjo Jumento, Maria Amaya, Josefina Ferruelo, kay Jen C, Joy Gabriel Channel X, kay Nanette Lapira, Thriving Mom Advisor, kay Marlu Kuwasay, Jaycelyn Ochoa, Johnson Pangilinan, Corazon Binene, kay Marciano, and Nimpa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Tuloy na tayo, guys. Let's go to our topic. And I'm so glad na nakalabas na naman tayo. Nakalabas na naman po mula sa loob ng bahay sa Ate Menchi. Kasi ang ganda na ng weather, guys. Ayan ang mga halaman ko ay nagsilabasa na. Our topic is about a new bill na ipinasok na po noong June 3, just a day ago, ipinasok na sa legislation ng Canada. Ito ay isang panukala na higpitan pa ang border security. And when we say border security, kasama lagi siyempre ang immigration sa bagay na yan. Ano po? So, Strong Border Act, yan ang pamagat po, ano? Sa pamamagitan ni Honorable Gary Anandasanggari. Yun, si Honorable Gary na lang kasi ang haba ng pangalan, no? Honorable Gary. Yan. Siya po ang Minister ng Public Safety. At ayon po sa website ng Canada, ang Stronger Borders Act will strengthen our laws and keep Canadians safe. O, di, ang ganda ng layunin, to keep Canadians safe. Pero, meron itong mga requisitos na nangangahulugan po ng konting pagbabago sa ating immigration. Ito po ang main highlights ng panukala. It will keep Canadians safe by the following. Number 1, ensuring that law enforcement has the right tools to keep the border safe. Number 2, combat transnational organized crimes. Number 3, stop the flow of fentanyl. Fentanyl po ay ang drugs na nirereklamo ng Amerika na meron daw galing sa dumaan sa border ng Canada, but that's very minimal amount lang. Number 4, crack down on money laundering problems and enhance the integrity and fairness of our immigration system while protecting Canadian privacy and charter rights. Yun, doon tayo papasok ang immigration. Enhance the integrity and fairness of immigration system. And take note, ang nagpapanukala po nito ay isang member of parliament mula sa Liberal Party. So dahil mula ito sa Liberal Party, sila po ang ruling party sa Canada. Sila ang nakararami, mas malamang ito ay ma-approve in no time at all. Himay-himayin natin, guys, yung sinasaad ng panukalang ito. Merong tatlong segments eh. 1, securing the border. Diyan papasok yung immigration. And then number 2, combating transnational organized crimes and illegal fentanyl. And number 3, disrupting illicit financing. Ayun yung money laundering, guys, no? Okay, simulan natin doon sa securing the border. Yan. Amend the Customs Act to secure our borders against illicit drug trafficking, weapons smuggling, and auto theft. Naku, yung auto theft, guys, malaking problema yan in the past few years. Napakarami po nang nakawan ng kotse. Napakarami. At ngayon, dapat makrackdown na ito with this panukalang batas. Sana ma-approve ang batas na ito. It will also allow the CBSA, Canada Border Service Agents, yung mga border police natin, allowing the border police to access the premises under the control of transporters and warehouses. Sinasabi po doon na pwede nilang tingnan ang mga records, mga laptop, mga computers, at busisiin nila kung ano ang records ng mga
mga bodega. Yan, yung mga, anong tawag dyan nila? Mga customs facilities. Yan. Amend the Oceans Act to add security-related activities to Coast Guard services. So, pati mga Coast Guard ay magkakaroon po ng power. Guys, isa sa major na component nito ay ang ating mga law enforcement agencies sa Canada ay magkakaroon ng dagdag na power. No? Take note guys, sa immigration may epekto ito kasi ang ating mga border police magkakaroon ng more power para busisiin ang mga applications ninyo. Protect the asylum system against sudden increase in claims by introducing new ineligibility rules. Sa atin pong immigration, yung asylum seekers dumami ng husto in the past few years. Ngayon, dahil dumami ng husto, magkakaroon sila ng istriktong mga qualifications. Okay? So, hindi pwedeng lahat ay pwedeng mag-asylum seeker. No? Yun po yun. Improve how Immigration, Refugee, and Citizenship Canada shares client information with federal, provincial, and territorial partners. Ang mga border police guys ay magkakaroon ng kapangyarihan na i-hold ang isang application, i-cancel ang isang application. Narinig na po ninyo yan in the previous, no? At ngayon, kasama yan dito sa panukalang ito. Ang border police ay may karapatan na hindi papasukin ang sa palagay niya ay isang immigrant na papasok sa Canada kung siya ay hindi karapat-dapat. Depende sa kanyang evaluasyon. So ito'y may kaugnayan sa paghihigpit sa pagpasok sa port of entry. And sa combating transnational organized crime against illegal fentanyl, magkakaroon po ng a new accelerated scheduling pathway that allows precursor chemicals that can be used to produce illicit drugs to be rapidly controlled by the Minister of Health. Amend the Canada Post Corporation Act to remove barriers that prevent police from searching the mail. Yun. So, magsisearch ng mail kung kinakailangan. Expand Canada Post Inspection Authority to open the mail. Uy, pati mga empleyado ng post office ay magkakaroon ng dagdag na role ang kanilang kapangyarihan na mag-search ng mga parcel at mga sulat. Yun. And number 3 ay ang disrupting illicit financing. Money laundering po ang ibig sabihin nito. Strengthen Canada's anti-money laundering and anti-terrorist financing regime, including through a stronger anti-money laundering penalties. So, ito pong panukalang ito, mayroon pa siyang mahabang mga detalyes na kung paano isasagawa ang bawat pinabanggit natin dito na mga bagay, no? Ay, eto na guys yung kukuha ng basura namin. Papakita ko sa inyo. Yun. Ayun na. Kinuha na niya ang basura. Pero isa pa lang. 3 yun eh. Ang kinuha niya is the garbage. Yun may bayad guys yung garbage collection. Tapos yung kitchen waste, walang bayad yun, yung green. And then ako, meron pa akong mga bags of leaves, mga dahon, galing sa mga damo na aking nilinis sa backyard. So pag andito tayo sa labas nag-video, maraming abala. Okay? Maraming disruption. Now, let's go back. Halos patapos na tayo, guys. Ipinasok na po sa House ngayong first week of June. So, anong may expect natin? The deliberation will continue. Yung proseso ng legislation hanggang sa ito ay magkaroon po ng version sa Senate and then royal assent, tapos batas na. Kung gaano katagal yon, I think hindi ito magtatagal sapagkat Liberal Party po ang nagpanukala and they are the ruling party. Yun. So, mas malamang ito'y ma-approve in no time at all, no? So, in closing guys, gusto kong sabihin na ito ba'y may epekto sa inyo na mga ordinaryong applicants sa Canada? Sa mga programa po, walang binabanggit. Hindi ito makaka-apekto sa programa, sa iba't ibang immigration programs kung saan kayo ay nag-a-apply. Foreign workers, mga express entry, mga PNP, hindi. But, ito po ay may kaugnayan sa pag-enter ninyo sa Canada.
dahil ang batas na ito ay paghihigpit sa border, securing the border, protecting Canadians by means of stronger border security. So, ang paalala ko lang guys sa inyo, kung kayo ay darating sa Canada, prove ang inyong mga visa. Ano mang klase ng visa yan? Visitor, work permit, or PR, permanent residency, or any other visa na meron kayo. Just make sure guys na kayo ay kumpleto sa inyong mga dokumento. Just make sure na kayo hindi inadmissible. Kasi number 1 po na titingnan dito ay ang criminal inadmissibility ng isang papasok sa border ng Canada. No? Just make sure that you have all the documents. Magkakaroon ng mas mahigpit na mga pag-interviewhan. Sagutin lang po ang itinatanong. Don't volunteer information that are not being asked. At legal lahat ang inyong mga papeles. Kasi maaari po silang mag-verify pa kung medyo meron silang duda sa isang papasok sa border. So yun lang guys. And the rest will be okay. Good luck sa inyong lahat. So yun na po muna ang ating video ngayon. Maraming salamat kung nagustuhan ninyo ang ating topic. Ang ating update sa inyo na mga kaganapan sa Canada. Thank you very much. At kung nagustuhan ninyo, please subscribe to my channel. Salamat po sa ating mga dati ng subscribers. Thank you sa ating mga channel members. Thank you kay Marjo Jumento, Maria Amaya, Josefina Ferruelo, kay Jen C, Joy Gabriel Channel X, kay Nanette Lapira, Thriving Mom Advisor, kay Marlu Kuasay, Jaycelyn Ochoa, Johnson Pangilinan, Corazon Binene, kay Marciano, and Nimpa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Thank you guys for watching. Hanggang sa susunod sa ating mention po ito. Maraming salamat. Bye everybody!